Second, yun ang withdraw, yun ang may NFCC. Yung NFCC is a continuing requirement under the procurement law. So, nawala yung ano. Pero sabi ng COMELEC, they will just yung two remaining partners will provide, the Filipino will provide the NFCC. Yan tanong ko, nung umpisa, ba't hindi sila nag-provide? Ba't kailangan pa nila yung ano? Balik ka din sa unang problema nire-recruit diba? yun. Hindi nga sabihin. At nung meron pang press release ang Miro that they will take care of the NFCC. Pero hindi rin pwede ang Miro. Why? Because they're a foreign company and it's a nationalized industry. They cannot own more than 40%. So, unconstitutional yun kung papayagan nila ng majority owner ng joint venture ay ang Miro. So, there is a lot of questions. Sabi nila, the COMELEC will recognize the new joint venture and they will also accept the new NFCC. Pero hanggang ngayon, wala pong resolution ng COMELEC. At alam mo, yung new rollout talaga ng sistema hindi pa nagagamit sa buong mundo. Talagang may nakakabahala. At dahan-dahan na lumalabas yung mga problema. For example, yung dati nga yung St. Timothy, sumunod na problema, yung printing. Pangatlong problema, ito naman ngayon, yung may requirements, Section 12 ng Automated Election Law na dapat 3 months before the election ay meron ng international certification na maayos ng sistema. Yung software sa yung hardware na gagamitin sa eleksyon natin. Ito ay isang independent certifying agency. Kaya nga, ibinid yan ng COMELEC. Ang commission ang nagpabid. At ang nanalo dito ay isang reputable firm, yung ProBNB. It's an international firm po. Yes, and very reputable firm. So, nireview nila. Sir, yung firm po na to, ang trabaho nila ay i-review yung integrity ng hardware and software na gagamitin para sa eleksyon, no? Para masigurado na walang magiging dayaan, malinis, maayos. Ibig sabihin, yung sistema hindi magmamalfunction. Yes. Kaya dapat, i-check nila yun. Tapos, dapat yun, 90 days before the election, 3 months. No later than 3 months. That's the exact provision in the automated law. Dapat may submit ito, ma-certifikahan nila. Tapos yung mga source code, certify din. Lahat yan, meron tayong local review. Certify din yan, tapos papasok na yan sa central bank, i-deposit na yan. Nakatago doon. Nakatago doon. Ang problema, hanggang ngayon, 73 days before election, hindi makakuha ng certification. Hindi nagsicertify na maayos yung sistema ng ProBNP. So, past due date na to kasi ang deadline kung 90 days. So, talagang it already, yung requirement ng law na timeline, hindi na nasusunod. So, ano ba ibig sabihin ng hindi pa ready? Hindi pa ready. Kung hindi makapaglabas ng certification, kasi merong sacrifice nung kasi yung International Certificate Agency may contract yan with the COMELEC. Dapat may timeline. Dapat ang timeline 90 days before. Ang problema, hanggang ngayon hindi ma-certify. Ano yung problema? Correct. Wala pang disclosure kung ano yung problema. Hanggang ngayon, in fact, yung Committee on Suffrage and Electoral Reforms, tinanong na yung COMELEC. Nasaan na yung international certification? Ito po yung Committee on Suffrage sa House of Representatives. Yes. Pero hanggang ngayon, wala pa sagot ang COMELEC. At wala pa sila sinasabi, even in their website, na nakakuha ng certification. Wala talaga. Thank you for watching. See you on my next video.